na yung sarili nyo nakaharap kayo sa isang salamin. So, ano kaya yung malalim na pagpapakahulugan doon kapag nakaharap tayo sa isang salamin? Ano bang nakikita natin? Kung nakikita natin yung sarili natin, anong pinapansin natin sa sarili natin? Kung ano yung itsura natin. Nade-reflect tayo sa nakikita natin sa salamin. So, yung pag-uusapan natin ngayon is ganun yung idea pero sa context ng society. So, panahon ng pananalamin ang kasalamuhan. So, ngayon, di ba, ang daming issues natin ngayon sa government where yung mga leader na pinipili natin is hindi nila ginagampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. Sinabi dito na ang mga leader ay nalahangat na sila ay magkatiwalaan ng eleksyon. Diba tuwing eleksyon, magaling sila mag-campaign. Ang dami nilang sinasabi sa atin na mga projects na gagawin nila para sa atin. Pero ano nangyayari kapag sila na yung na-elect? Kadalasan, hindi naman nila ginagawa yung sinabi nila. Ngunit atin silang iharap sa salamin yung magsasabi kung sila ba ay karapat-dapat sa ating pagtitiwala. So, dito sa line na to, ano kaya yung salamin na tinutukoy? Na kung saan natin sila iharap para malaman daw natin kung dapat ba natin pagkatiwalaan yung leader na yun o hindi. Aling sabay nito, tayo rin bilang mamamayan ay manalangin kung bakit niluluklok natin ang mga leader na hayagan kung magtaksin sa pamahalaan at pinagkatiwala sa kanila. So, sa context ng government natin ngayon, di ba, yung president natin, current president natin ngayon sa bansa is sino yung naging kalaban niya ng eleksyon? Si Lenny. Pero siya yung nanalo. Kasi siya yung pinaboran ng mga mamamayan. Pero ano nangyayari ngayon sa Pilipinas? Naging maganda ba yung nangyayari sa Pilipinas? Nung nanalo siya? Hindi. Ibig sabihin, yung mga sinabi niyo sa atin na mga salita at hindi niya talaga minimit or hindi niya talaga nagagawa. So, sa part na yun, kasalanan din natin bilang mga botante kung bakit yung mga leader na yun is hindi nila nagagampanan yung gawain nila at nahuhusan yung corruption kasi dahil din sa atin, kasi mabilis tayo naniwala sa mga sinasabi nila. Ito yung sinasabi ko sa lalim kanina. May sobrang naghihintay na ating gawin. So, sino kaya yung pwedeng mag-take-over? Okay, ito tayo sa salamin na naghihintay para malaman natin kung karapat-dapat sila na magkatiwalaan. Pero sa paanong paraan? Kapag sinabi natin panitikan, ano yung sabi natin pag panitikan? Mga nasusulat na angka. Paano kaya siya naging salamin? Para malaman daw natin kung karapat-dapat sila sa kanilang posisyon. So, alamin natin sa pagkakaroon nito. So, gawin lista, meron tayo dito matatang tao, si Francisco Sorin Jose. Siya ay nagawaran ng pambansang alagad ng sino sa panitikan. Kung saan ito yung pinakamataas na award na nare-receive ng mga manunulat dito sa Pilipinas. So, nabigyan daw siya nito noong 2001. Sabi dito, nakalikha ang pambansang alagad ng sino sa panitikan ng mga taong magsisilbing salamin na magagamit natin sa pagsusulit sa ating mga leader. So, base dyan sa salitang yan, ano kaya yung ibig sabihin nun? Na yung mga nobelista or yung mga manunulat daw natin, sila yung nagsisilbing salamin sa ating lipunan. Yeah. So, magiging salamin sila sa ating lipunan kasi di ba sila yung sila ng mga akalan kasama sa cases sa lipunan natin para ipakatay sa mga bata.
Ate Bel. So, nagiging salamin, ay mismo sabi kanina na, nagiging salamin ba yung mga akbang pampanitikan kasi yung mga manunulat natin is nire-reflect nila dun sa mga akda nila, yung mga nararanasan natin dito sa lipunan, yung mga problema natin sa lipunan. Tinatalakay nila, hindi direct sa kanilang mga sinusulat, pero kapag inintindi natin ang lubos, yung mga sinulat nila, is may intindihan natin na sa ganitong aspeto pala nila, tinutukoy yung mensahe na sinalain pala. So, yung mga gawa niya daw ay hindi lang dito sa Pilipinas sumikat, kundi sumikat din yung mga gawa ng akda sa ibang bansa, sa Asia. Pinagsamantalahan ng mga mayayamang bansa, lalo-lalo na ang Estados Unidos. Estados Unidos ay USA, lalo at yung mga Pilipino kabilang sa nalahari. Ano kaya ibig sabihin? Pilipino kabilang sa nalahari. Sa history natin, ano ba yung naging pag-ugali ng ibang Pilipino? Nung may mga mananakot dito sa ating bansa. Yes, Ate. Iba yung tapos kalangkong na nila, na-amaze sila sa mga Amerikano. So, ina-adapt na nila yung culture ng mga Amerikano. Okay, thank you po, Ate Larina. Tama yung sinabi ni Ate Larina, di ba? Sa history natin, yung ibang Pilipino is madali silang nahikayat ng mga dayuhan kung saan pwede natin masabi na na-brainwash sila ng mga dayuhan. Kumbaga, nahikayat sila na umahit dun sa kagustuhan ng mga dayuhan ng isa. So, sino muna si Jose Sean? Siya ay pinanganak sa Pangasinan at sa kanyang kabataan, nasaksihan niya yung iba't ibang nangyayari sa ating lipunan, yung mga malahirap, na pagkakaita ng justisya at sa kanila, at yung mga umaabuso ng kapangyarihan sa gobyerno. So, nung bata pa lang siya, namulat na agad yung isip niya sa murang edad na ganun yung nangyayari sa paligid niya. So, nung lumaki siya, siya ay naging matagumpay na nabutista kung saan in-apply niya yung mga nakita niya sa paligid niya sa mga akda ng sinulat. So, meron siyang 5 nobela na tinawag niya na Jerusalem Saga. So, alamin natin yung mga 5 yan. So, ito yung 5 nobela na nagawa niya sa iba't ibang taon. So, mayroon poon, 3, My Brother, My Executioner, The Pretenders, and The Mask. So, kada isang nobela niyan ay may iba't ibang kwento. Posible na magkakarugtong lang ng mga kwento niya, tinatawag natin ng serye. Maaari yung tingnan dyan sa kabilang board kung ano yung context ng bawat story. Pero, dun sa mga anin na yan, ang pagtutunan natin ng pansin is yung The Pretenders, My Brother, My Executioner, and The Mask. So, sinabi dito na, dalawa sa mga ito ang ating paghahanguan ng salamin na ating ihaharap sa ating mga leader at sa ating sarili. Ang una doon ay yung Pretenders at My Brother and Executioner. So, bakit kaya? So, sinasabi rin dyan na may isa pang nobela na si Jose na hindi kabilang dun sa 5 pero naging ano din siya, naging in or naging patok din siya that time. Yun yung Ermita noong 1988 tungkol sa mamahaling war na ipinagbugaw. Ano yung sabi na ipinagbugaw? Parang binibenta siya, binibenta ang sarili para sa pera. Sa ngayon kaya may mga ganun pa rin. So, ayun, istorya doon, kung ikaw yung nakakuha, ayun yung binenta niya yung isang babae kapalit ng 10,000 pesos. So, isipin niyo
una, pakibasa nga ako. Isang scholar ang nabigyan ng pagkakataon ng mga PhD sa Amerika at mula sa Pilipinas na handang iukol ang kanyang kabataan sa pagtuturo sa pag-ibig bilang professor ng kasaysayan. Nakasawa niya si Carmen Villa habang nasa graduate school. Anak ng isang mayamang industrialista na magbalik mula sa Amerika. Hindi sila magdala sa pagtuturo dahil mahalagang ito sa negosyo ng kanyang pinag. So, base dito, gusto daw siyang guro na may mataas na naabot yung Doctor of Philosophy. So, nag-aral siya sa ibang bansa and then sa kasagsagan, habang nag-master siya, nakapangasawa siya ng isang babae na si Carmen Villa. So, nakapagtapos naman siya, pero after nun, pag-uwi nila sa Pilipinas, ayun na, nag-asawa siya. And then, yung asawa niya, si Carmen, yung family kasi nila may business, may malaki silang business. And then, si Tony is, iniwan niya yung paglinguro niya para mag-handle ng business ng asawa niya. So, naging part siya ng business ng nila. So, naging kasi pangkakapan yung pagpapalago ng yaman ng Pamilyang Villa. So, yung yaman na yun, hindi na alam na galing pala sa masamang gawain. Hindi pa siya aware nun. So, siya ay isang bilanggo ng pamilya ng kanyang asawa. May malumang hingin si Tony, nakakulang akal ng ama sa munting lupa dahil sa pagiging ng teknologo at pagpatay sa proprietaryo ng mga may-ari ng mabait na pagkakasama. Iniginim ito ni Tony ang bilaan ng mamatay sa tulungan. Si Pinyon, hinayaan na yung tatay niya na mamatay sa tulungan dahil siguro hindi niya mapatawag ginagawa ng tatay na mayayin. Kaya siya ay nagbinata sa panahon sa tatapos sa mag-ibang Pasipiko yung panahon ng Hapones na ang Pilipinas ay masiglang bulang sa abot bumunong laban. So, ayan, nalirahan siya sa Amerika. At ang nagaganap na is yung Soviet Union, yung States Union natin. Next naman is si Luis Asperi sa kwento na may brother na So, ito naman, kwento siya na ano siya, may isang mayaman na nagmamayari ng malawak na lupain. Tapos, nakabuti siya ng isang kapunong sa bahay na kung saan si Luis yung naging bunga nun. And then, yung may-ari na yun, may iba pa siyang anak na sa iba rin, sa saka. So, yung dalawang yun is si Luis at si Victor. Si Luis is parang siya yung naging paborito ng asendero. Asendero is yung nangangalado ng malaking pananim. Parang ayun yung nakabutis sa dalawang babae. So, naging paborito siya. Nung namatay yung asendero, isa kanya pinamana yung buong lupain. Meanwhile, si Victor is naging ano siya, naging part siya ng Mugbalahak. Sino pa nakakatanda ng Mugbalahak? Basta yun, naging part ng Mugbalahak si Victor. Si Luis naman is na-enjoy niya yung karangyaan ng buhay dahil sa kanya pinamana yung lupain. Ang kanyang ina ay dating katulong, ayun na, katulong sa bahay ng pamilyang Asperi at naanakan ng Panginoong kay Lupa. Sa makagabit, anak sa labas si Luis ng Panginoong kay Lupa at ang kapatid niyang si Victor ay anak na isang bahay. Anak si Luis ng asentero sa Rosales, Pangasinan, sa isang Panginoong sa bahay na tinatibay sa lupit ng araw ng So, parang siya yung naging priority. Inamin siya ng asentero na siya ay magsimulang magbinata, kaya tulong siya sa
Kalimasaan, sa panahon nagpapalakas ang hukbo ng pagpalaya ng bayan sa lupang ito, yung palahat. Sa Maynila, nakilala siya bilang patnugot. Kung sabi natin patnugot ay yung nangangasiwa ng pahayagan, mga editor. Ng isang magazine, may liberal na orientasyon at may pagkilong sa mga studente. So, nung una, hindi pa siya ganon yung pag-iisip na is malinaw pa. Parang, ang nangyari kasi sa kanilang dalawa, nung masyadong umangat na yung pagkayuan ni Luis, parang sinasabi niya na yung palagay ng mga rebelde, sabi ng mga kapatid niya, parang nayaan niya. Kasi in-enjoy na lang yung ibang gawin ng parang yata buhay. So, ang nangyari nun is, nag-away silang dalawa, kasi nung namatay yung tatay nila, ang gusto ni Victor, kasi expert siya ng balahap, gusto niya maibalik sa mga magsasaka yung ilang tinalupa ng tatay nila. Gusto niya mabalik, pero ayaw siya pakinggan ni Luis. Kasi nga diba, mayaman na siya, marami na siyang naabot. Parang hindi na siya marunong luminong sa pinanggalingan niya. Dahil doon, dahil hindi siya pumayag na ipalit sa mga magsasaka, yung grupo ni Victor, kasama yung mga balahap is, sumugod sila dun sa Osyenta. Kaya doon napatay si Luis. Dahil hindi siya pumayag sa kagustuhan yung mga rebelde na makuha yung lupa nila. So, ayun yung kwento doon sa way rather than execution. Kaya diba, yung executioner, diba, ibig sabihin pinatay? Opo. Ibig sabihin pinatay lang yung kapatid niya. So, ayun yung kwento na lang ginawa. So, next naman, si Rolando Cruz, sa Ermita naman siya, is pamiyado, ibig sabihin, nag-aaral sa Paraan. At isa din siyang professor. Nag-aaral sa Yale University at nagkamit din ng PhD, Dr. Philosophy. Diba mapapansin niyo na sobrang taas ng narating nila sa larangan na informasyon na may pinag-aaralan sila. Pero bakit kaya ganyan pa rin sila mag-isip? Like, yung way na mag-isip sila ay hindi pa rin nila kaya i-consider yung pangkalahatan na parang ano pa rin sila nag-iisip yung pa rin sila. Ang iba si Rolando sa dalawang nauna, kaya siyang pinag-meeting. Wala siyang pinakahiya. Ibig sabihin natin pinag-meeting. Wala siyang pinakahiya. Sa kanyang pamumuhay, sa kanyang mga kasama sa profesyon, at sa kliyente ng kanyang kumpanyang public relations. Public relations. Diba, sabi kanina na siya yung nag-ugaw sa isang babae para sa 10,000. Yan tawag niya yung pala na public relations. Isa siyang intellectual. Pag sinabi natin intellectual, is may kakayahang ginawa ng mga komplikadong bagay. Nakusang iniwan ang gawain bilang professor, and then same din dun sa kanina na iniwan yung pagiging teacher na para dito sa business. At kumita ng malaki sa labas sa pag-rent na informasyon sa mga ganita. Yung connection sa mga ganita, yung sabi natin kanina. Sa Ermita, siya ay nagbugaw upang yung binubugaw na si Ernie ay magkaroon ng unang parokyano. Si Ernie kasi parang ano siya, dito, ay no, si Ernie Taroko, naghahanap ng pamilya sa kanyang parang naging ano siya, nag-rebelde sa pamilya niya, kaya siya tapos, si Rolando, professor niya. Professor niya si Rolando. So, dahil doon, parang may family problem siya, tapos ang nalatigan niya is yung professor niya. Then, yung professor niya, dinala din siya sa hindi magandang gawain, which is yung pagtutulog sa kanya. Kaya yung magandang saglit siyang nagturo at ang kanyang public relations ay naging akla sa panahon ng martial law
Dahil sinamantala nilang pagpasok sa Pilipinas ng mga empresang layunan na nakakailangan na impormasyon na nakatulong sa pagpapatay ng pagpapatay. More on ano sila, business-minded sila that time. Walang initiative, surely, lantaran ito kung samantala sa mga opportunity. So, base dyan, ano yung nabivisualize nyo sa ugali ni Rolando? Basically sa mga scenario na describe ko kanina. Lantaran sa pagsamantala sa opportunity. Sakit, ano pa? Okay. Mga person na gamit niya yung power. Ginagamit niya yung power niya para madama. Kagaya nung ginawa niya dun sa student niya. Since inosente yung, syempre pag student, inosente lang yun na teenager. Tapos, malay niya ba dun sa pinapagawa ko sa mga baka si Erwin yan, wala pa siyang idea, like, inosente pa talaga. So, sa mga nobela ni Jose ay ang tinututunan niya talaga is parating sa mga nababasa niyan yung totoong nangyayari sa businan. Kagaya ng mga naunang kwento, bakit ang si Jose Rizal, diba? Si Jose Rizal, ginawa niya yung Nolly sa Angel at LTV para sa yung Nolly para sa bayan and yung LTV sa so parang gusto nila iparating na ganito yung nangyayari sa bansa namin at sa pamamagitan nun maasa sila na mamulat din yung mga mambabasa sa mga realidad sa bansa. Ang isang intellectual, para sa kanya ay may pagkaya ng pangyayang mataas na pinag-aralan, ito nga kanina mga PhD pa sila lahat na nagbibigay dito ng kanyang ipaano ang kapakanan ng kanyang mga kababayan. Pero may tanong ako, di ba sinabi na intellectual, kaya ang unahan ng magsikarang bagay. Lahat sila, kinonsider na intellectual. Pero pag sinasabi natin intellectual, matalinong tao. Matalinong tao, pero yung tatlong karakter, sarili namin yung kanino nila. Panlalang tao. Ayun. So, hindi lahat, kung tinatawag natin na intellectual, ay maganda yung ginagawa. May mga intellectual na ginagamit nila yun para sa mga masasamang bagay. Para na lang magkakawa. So, ito, highlight ko rin niya. So, ang hindi pagkilala sa paghihinog sa lipunan ay pagkataksin na pinapatawad sa mga relasyon sa mga lumang kapatid. So, si Jose, sa mga story na, yung mga karakter kanina, si Tony, si Ronnie, yung ending nilang tatlo is lahat tragedy, yung mga so, basahin natin sabay-sabay. Si Tony ay inagdak sila ng kanyang asawa. Itinaway ng pinsan ng kanyang nanakan ng nakakahiyang kaniyain ang wala. At nagarayan niya ang makahula ng kanyang buhay dahil ito ang nakagala ang lugar at parangkot ng pamilya-pamilya. Pinili niya magpatiwakal sa pagpapagkataas sa tema sa paano. Yung Hindi naging maganda yung MTV. Tony. So, ayun nga yung sinabi natin, yung business pala ng napangasawa niya is hindi galing sa magandang paraan. Galing sa corruption. So, ayun, nire-reflect din niya sa society natin yung mga corruption na nangyayari sa mga official na pamahalaan. So, next, si Luis naman. naman ay nakakailing na gawa sa tulis na naglalagay ng kabalutan ng militar na buga sa isang buong baryong dumanas ng malawakang masakit, pagkakulaan ang gawa at umutok ng mga sundalo. Naman ay Luis ang asenda ng ama, kaya kapilang siya sa malaking ONU
pagmamayari nila na hindi naman galing sa magandang paraan. Parang, iba yung nangyari sa kanila dati is parang sa atin nila nilang nakinukuha yung mga lupa. Kahit sila naman talaga yung may right. So, ayun, nakapay din siya. So, last, si Lord. Nakilala ni Rolly na may malakang kinalaman sa kapulutan ng Pilipinas sa panahon ng martial law. Ang pagkakaroon na nangyari dahil sa pagbubulo ng dating profesor ay sumasagisa sa pamakang pinagtatlahan ng Pilipinas. Ang pagtanggi ni Ernie sa kanyang pag-ibig ay simbolikong pagtataksil ng bayan sa intelektual na dinagkalo ang ng kapatoro yung nilarapat sa pagkakagaling ng Pilipinas. Siya ay nagpapagpagamit ang revolver. Layong na ito. Oo, dinilikot pa yung ano niya, yung espada. Ang pangkamay ng speaker. Kasi nga, diba, nung huli, niya lang na-realize na parang nasayang nga yung buhay niya kasi hindi siya nag-aaral siya is napunod pa na ng trabaho. So, nadaraan ngayon ng bayan sa isang yugto nung saysay ng hindi ng parang na paglilibig or pag-iisip ng mabuti, sabi ng paglilibig, pag-iisip ng mabuti sa mga edukadong mamamayan. Diba? Edukadong mamamayan. Edukado sila pero yung ginagawa nila is hindi nila taekwondo yung mga kailangan. Alam mo ng mga hindi ng tamang leader na may kakayahan mabuti ang lumang kasaysayan. So, ayun nga, yung gusto ay parating sa atin ni Francisco Jose is yung matuto tayong pumili ng tamang leader para sa lipunan natin. Kasi di ba ang mga yun, problema pa rin natin yun. Hindi tayo maayos pumili ng leader na sa mga pinaboto natin. Nahihikayat lang tayo sa mga binibigay nila na bare minimum lang naman na dapat. Kasi parang hindi naman kasi ako na sabi nila na kaya daw ganun yung mga official natin is parang satisfy lang din tayo sa bare minimum na binibigay nila. Kaya ayun lang yung binibigay nila sa atin. Ang mga intellectual sa pang-nobela ni Jose ay mga larawang itinindal ng autor sa ating pamalayan upang magsilbing negatibong salamin na magagamit sa mutian sa pag-alam sa inaasahan natin katapatan ng mga leader na nagsasabi nilang pag-ipuran sa bayan. So, dun sa mga nobela ni Jose, gusto niyang ipakita sa atin kung ano dapat yung tingnan natin na ugali ng mga leader. So, ang mga pinakita niya yung mga hindi magulong ang bagay. So, yung mga nandun sa nobela is dapat, kung makikita man natin na sa isang tao na tumatakbo sa isang eleksyon, hindi na natin dapat sila iboto. Kasi nabasa naman natin sa nobela na hindi paganda yung gano'n, tapos iboboto pa rin natin ang hindi lamang katapatan ng ating susuriin sa mga balak maging leader. Dapat din natin sa kanila ang ating sarili. Yun nga, hindi lang sa kanila, kundi tayo din, bilang mga voter, mag-reflect din tayo kung paano ba tayo bumuboto. Kasi nasa choice din natin yun kung sino yung mga nanalo. So, may part din lang sa lahat din natin yung nararanasan. Ang introspection ng totoong intellectual kasi ay may bigirang pagkakita sa ating personal na pagsusuri ng sarili. So, ayun yung pagsasalamin na sinasabi na dapat matuto tayo sa pag-reflect tayo bilang tao and yung mga nakikita natin sa society natin is dapat matuto tayo. So, dito sa yung conclusion is ang mga tao daw ay nakukuha ang isip sa yaman. Katulad nung kaninong story yun. Kay Tony, saka kay Rory. Nung yumaman sila is parang ang nangyari sa pag-isip nila is sakit, nag-iisip lang ang sarili. So, unang nasa panig ng Maynila, ngunit na makaranas ng
pinalimutan na yung kapatid dyan sa hindi natin ang pinako. Kahit maganda naman yung layunin ni Victor. Last is pagkakasangkot sa kabulukan ng sistema, naging bunga na intellectual learning. Yun nga, yung magiging inosente niya, nagapit sa masamang usapan. So, yun lang po yung about sa topic na to. So, I hope na may mga tutulong kayo sa